Magandang araw, Grade 3. Ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3, Quarter 3, Week 1, Day 1 ay tungkol sa kwentong bayan, elemento ng kwento at high-frequency words. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Itanong sa mag-aaral kung ano ito at hayaan silang ilarawan ito. Tama, ang nakitang larawan ay mga kawayan. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito, sila ay matututo ng mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang tungkol sa sarili at bayan, pag-unawa ng isang kwentong bayan, at pagbasa ng may tatas ng mga pangungusap. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Tuwing Setyembre ay pinagdiriwang ang Philippine Bamboo Month bilang pagkilala sa kawayan at kahalagahan nito sa sektor ng agrikultura. Narito ang ilang halimbawang produkto mula sa kawayan. Maging ang mga katutubong Pilipino ay maraming gamit sa kawayan tulad ng pagsasaing. Ito ay ginagamit rin sa pagsayaw ng tinikling. Gabayan natin ang mga mag-aaral sa pagsagot ng mga tanong. Narito na rin ang ilang halimbawang sagot. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Kababaang loob o humility. Ito ay kabaligtaran ng pagiging mayabang. Sa kwentong bayan na ating babasahin, alamin natin kung ano-ano ang mga mabubuti at masasamang kaugalian ng mga tauhan sa kwento. Ang punong kawayan. Sa isang bakuran, may ilang punong kahoy na may kanya-kanyang katangian. Mabunga ang santol, mayabong ang mangga, mabulaklak ang kabalyero, tuwid at mabunga ang nyog. Ngunit sa isang tabi ng bakuran ay naroroon ang payat na kawayan. Minsan, nagpaligsahan ang mga punong kahoy. "Tingnan niyo ako," wika ni santol. "Itik sa bunga, kaya mahal ako ng mga bata." "Daig kita," wika ni mangga. "Mayabong ang aking mga dahon at titik pa sa bunga, kaya maraming ibon sa aking mga sanga." "Higit akong maganda," wika ni kabalyero. "Bulaklak ko'y marami
at pulang-pula, kahit malayo ako ay kitang-kita. Ako ang tingnan nyo, tuwid ang puno, malapad ang mga dahon at mabunga, wika ni Niyog. Kayo, kaawa-awa naman si kawayan, payat na at wala pang bulaklak at bunga. Tingnan nyo, wala siyang kakibo-kibo, lalo na siyang nagmumukhang kaawa-awa. Nagtawanan ang mga punong kahoy. Pinagtawanan nila ang punong kawayan. Nagalit si Hangin sa narinig na usapan ng mga punong kahoy. Pinalakas niya ng pinalakas ang kanyang pag-ihip at isang oras niyang pagkagalit ay nalagas ang mga bulaklak, nahulog ang mga bunga at nangabuwal ang puno ng mayayabang na punong kahoy. Tanging ang mababang loob na si kawayan ang sumunod-sunod sa hilip ng malakas na hangin ang nakatayo at di nasalanta. Magpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Pagkatapos magbasa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Narito na rin ang ilang mga halimbawang tugon. Pag-unawa sa teksto, elemento ng kwento at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Narito ang mga elemento ng kwento. Tauhan, mga taong bida sa kwento. Tagpuan, lugar at oras kung saan nangyari ang kwento. Problema, suliranin ng mga tauhan. Solusyon, paano nalutas ang problema. Aral, mabuting turo o leksyon mula sa kwento. Number 1. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay ang kawayan, santol, mangga, kabalyero, niyog at hangin. Number 2. Sino ang pangunahing tauhan? Ang pangunahing tauhan ay ang punong kawayan. Saan naganap ang kwento? Naganap ang kwento sa isang bakuran. Kailan ito nangyari? Hindi tiyak ang oras, ngunit nangyari ito sa panahon na may matinding hangin. Ano-ano ang mahalagang pangyayari? Nagmayabang ang ibang mga punong kahoy tungkol sa kanilang kagandahan at bunga. Tinukso nila at kinutya ang kawayan. Nagalit si hangin at nagpadala ng malalakas na hangin. Nabuwal ang mga mayayabang na puno, ngunit nanatiling nakatayo ang kawayan. Ano ang aral na makukuha sa kwento? Ang aral na makukuha natin ay dapat tayong maging mapagpakumbaba at hindi mayabang. Ang mga taong hindi nagmamataas at marunong magpakumbaba ay mas tumitibay sa mga pagsubok tulad ng punong kawayan. Mahalaga rin huwag mangutya o manghamak ng iba dahil bawat isa
ay may kanya-kanyang kahalagahan. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Isang mahalagang kaugalian na ipinakita sa kwento ay ang pagkakaroon ng kababaang loob at pagiging mapagpakumbaba. Tayong mga Pilipino ay mayroon ding mga kaugalian na pinapahalagahan. Narito ang ilan sa mga ito. Pagiging magalang. Gumagamit tayo ng magalang na pananalita tulad ng po at opo kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga nakatatanda. Tayo rin ay nagmamano kapag tayo ay bumabati sa kanila. Kilala rin tayong mga Pilipino sa ating hospitality o pagiging maasikaso sa ating mga bisita. Hayaan ng mga mag-aaral na pumili ng isang kaugalian o katangian ng mga Pilipino na nais nilang talakayin. Pagnalapat at paglalahad. Hikayatin ang mga mag-aaral na magbigay ng mga sumusunod. Pagtataya ng natutuwa. Panuto. Isulat ang titik. Kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang kaisipan